mga kaalyado ni House Speaker Martin Romualdez sa issue ng umano'y posibleng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ang ibang kongresista naman, iba-iba ang pahayag. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante live mula sa Batasang Pambansa. Hi Mavic, may posibilidad nga ba talaga na mapalitan si Speaker Romualdez? Corina, tila ayaw pahuli ng Kamara sa Senado matapos na umugong dito sa Kongreso ang umano'y pagpapalit din ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Please raise your right hand and repeat. Matapos ang forthwith na kudita sa Senado na muling nagbalik kay Senador Tito Soto bilang Senate President at sa gitna ng pagkakadawit sa ilang mambabatas sa flood control scandal, tila namimiligro na rin daw ang palitan sa liderato ng Kamara. Umuugong na posibleng sumunod na palitan si House Speaker Martin Romualdez matapos kaladkarin ng isa sa mga kontraktor sa issue. Binanggit kasi siya ni Curly Discaya sa Senado na umano'y kasama sa nakikinabang sa kitaan sa mga proyekto sa DPWH. Pero sa pagdinig ng Kamara, binawi ni Curly ang pahayag niya sa Senado. Gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Saldi ko na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Wala raw siyang koneksyon kay Romualdez. Pinagbasehan lang daw ni Discaya ang mga kausap niyang politiko na humihingi ng parte umano ni Romualdez sa proyekto. Pero ang tanong, sapat na nga ba itong dahilan para magbago ang liderato sa Kamara? Sabi ni Navotas Representative Toby Tiangco, noong isang linggo pa raw may mga nagtatanong na sa kanya kung may sapat na numero para mapatalsik na ng tuluyan si Romualdez. Nababahala na raw kasi ang mga mambabatas sa kinakalabasan ng pagdinig sa flood control scandal. Lumala pa ng kinanta ng mga Discaya ang ilang kongresista sa anomalya. Sa panayam ng Billionaire News Channel sa ilang mambabatas, may mga nagkumpirma at may mga nagdeny sa isyong ito. Sa isang text message, sinabi ni Negros Occidental 3rd District Albi Benitez na public office is a public trust. Sinundan niya ito ng isa pang text message, kung wala ng tiwala, dapat na anyang umalis. Isa si Benitez sa sinasabing contender sa pagka-speaker, bukod pa kay House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. Pero kung si Tiangco ang tatanungin, hindi lang daw dapat speakership ang palitan, kundi ang buong liderato ng Kamara. Maging si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, kinumpirma niyang matagal nang may nangyayaring gapangan sa pagbabago ng House leadership. Pero inamin niyang wala pang kumakausap sa kanya. Todo iwas naman sa issue ang mga kaalyado ni Romualdez, gaya ni Deputy Speaker J.J. Suarez na ilang beses niyang sinabing walang ganitong issue at hindi anya mangyayari ito. Itinanggi rin ito ni Infra Committee Chair at Bicol Saro Representative Terry Ridon. I don't think there's a leadership change. Nanatod. Totoo man o hindi ang umano'y planong kudeta sa Kamara, ang tanong, napapanahon na nga ba ito at sino ang tunay na makikinabang dito? Sa isang panayam kanina, Corina, ay inamin nitong si House Deputy Speaker Paulo Ortega na may mga kongresistang nakakatanggap ng tawag mula sa di kilalang tao at nangangalap ito ng suporta para sa House Speakership ni Congressman Toby Tiangco at Congressman Albi Benitez. Pero sabi ni Ortega, mananatili ang liderato ni House Speaker Romualdez at katunayan yan, kaninang umaga ay nagkaroon ng pagpupulong ang House leaders at si Romualdez at doon ay tiniyak nila na buong-buo ang kanilang suporta at tiwala kay Speaker Romualdez. Samantala, si Congressman o Cavite Congressman Kiko Barzaga ay nag-resign na sa kanyang partidong National Unity Party o NUP at sa mayorya sa Kamara dahil sa umano'y pagbibintang sa kanya na siya daw ay nangangalap ng pirma at nag-iikot para makakuha ng pirma para sa
pagpapatalsik ni kay House Speaker Romualdez. Maring itinanggi ito ni Barzaga at sinabi niyang dahil sa kanyang pagkadismaya ay siya'y nag-resign na lamang sa kanilang partido at mananatili siya sa minorya. Pero ang gusto niya ay manatiling paimbestigahan si House Speaker Romualdez dahil naniniwala siyang may alam si Romualdez sa maanumalyang flood control projects ng DPWH. Corina? Okay, so Mavic, ito ay, well, it's a numbers game, sabi nga nila, no? At sa ngayon, depende yan kung gaano karaming senador o bilang ng mga senador ang boto pa rin kay Speaker o hindi, o kung magkakaroon ng gapangan na hindi niya nalalaman. Sa ngayon, wala pa tayong mga numero, ano? Wala pa, sa ngayon, Corina, nananatili pa rin daw yung numero na 255, if I'm not mistaken. Ito yung boto na bago magbukas ang ang 20th Congress out of 315 na congressmen, Corina. Okay, so aantabayanan natin ang mga susunod na pangyayari. Maraming salamat, Mavic Trinidad. Live mula sa Batasang Pambansa.